Pinala po kanina yung DOJ. Tsaka yung iba pang pulis. And dun sa resolution ng DOJ, sa loob daw po ng Camp Crame pinatay yung nawawalang papuligan. May nabigay po sa inyong info regarding that incident on the night of October 18. October 18? Wala. Ngayon lang namin nalaman yan nung, ito nga, pinamanhan na namin siya. Pinapamanhan ko siya. Nagpanik na yung magkasamahan niya sa dalawa. Hanggang sa nag-surrender doon sa kanilang director. At doon na, nagsabi na sa lahat ng nalalaman nila tungkol doon sa pangyayari na yun. At doon namin nalaman, doon sa kanilang dalawa, yung dalawang polis na nagsabi na doon nangyari sa loob ng Camp Crame at doon nila pina-cremate doon sa may crematorium doon sa Caloocan. Kasi ang may-ari ng crematorium is isang retired na pulis na retired na pulis na naging barangay kapitan na ngayon sa Caloocan. At Santiago, yung apelido Santiago. At apparently, matagal na ito ginagawa, yung style na ito, yung kinikremate yung kidnap victim, kaya para pagkatanggap ng ransom, wala pa rin bumabalik na victim, nawawala. Yung pala, wala ang body of the crime, dahil assist na eh. Assist na yung tao, padingi-eo pa yung assist. Mabuti kung ma-recover mo yung assist. Sabi nung nagpanik daw yun, I don't know how true was that. Nagpanik daw yung isang empleyado ng punerarya, pinlas daw niya sa toilet yung sa toilet bowl yung assist ng Koreano. Nung pinuntahan kasi, when we were i-encircle namin yung area, yung punerarya at saka yung crematorium, bigla may dumating na mga NBI agents na who were not armed with warrant, pumasok doon at tinakot yung mga kini-question yung mga tao doon about the crime. Pero hindi naman na ma-search yun nila, dahil wala sa search warrant. Kami, while waiting for the resolution of the search warrant, kasi nag-apply pa kami sa DOJ, hindi pa lumabas, pero sinecure namin yung area. Bigla dumating itong NBI, pinasok nila, nabulabog, pinas daw sa toilet yung assist. Sir, as the PNP chief, sir, how do you feel about this? Crime as heinous as this happened right within Camp Crame, right under your roof? Very angry. Very angry, very offended. And kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Nahiya. And it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Kung pwede lang, patunaw na ako ngayon sa hiya. Sir, given po nga this happened, sir, can we still say that the drug war is under control of the PNP, given this incident? Yes. Actually, that was not part of the drug war yung ginawa nila. Kaya sinasabi kasi nila na tukang for ransom. Yung term naman na ginagamit na yung tukang para masira yung ating war on drugs. Dahil yung tukang is very, very effective. It led to the surrender of an accounting of about 1.3 million drug personalities. Tapos gusto nila bagsak yung war on drugs, ginagamit yung tukang for ransom. Wherein, yung tao na ito, it was not a tukang operation. Gumawa sila ng warrant of arrest na piki, pinakita doon sa loob sa Koreano, para natakot yung Koreano. Matagal na itong ginagawa. Pero sir, yung suspect daw is part of the anti-illegal drugs group. Yung anti-illegal drug group, Yes. pero hindi siya involved sa tukang operation. Yung kailang mga target ay HBT, yung mga high value target. Yan mga target ng anti-illegal drugs group. Ang involved sa tukang operations, yung mga territorial units, yung mga regions, province, municipalities, cities,
police stations, yun ang involved. Hindi itong anti-illegal drugs group. Kanila HBT yung kanila target. Ay, sir. Ano po yung magiging parusa nyo dun sa mga polis na involved doon? One administrative, sigurado yun. Ano po yung mensahe yung matindi sa mga pulis na involved sa kidnap for ransom? Kidnap for ransom po ba yung tinuturing tong krimen na to? At magkakaroon po ba tayo ng accounting o papa-audit po ba natin sa punerarya o dun sa ex-policeman na may-ari ng punerarya? Lahat po ng dinala doon na kinremate po na biktima ng mga KFR groups. Gusto mo bigay ko yung matinding warning? Sige po. Yung gusto mo? Apa. Ha? If I have my way, papatayin ko kayo mga pulis kayo ng mga kidnapper. If I have my way. But I cannot do it. Because that's illegal. Ako, bilang isang Pilipino, bilang isang chief ng PNP, gusto kong patayin yung mga pulis na yan, mga sindikato na yan. Oh, I cannot do it. That's illegal. Sir, yung ano po, yung sa punerarya po, ipapa-audit o magkakaroon po ba ng accounting dun sa mga naging biktima po na kinremate, yung mga biktima ng KFR groups na mga police? That is why pinaplay namin na search warrant para ma-search properly yung punerarya at saka yung crematorium na yun. Kasi magkahiwalay ang area eh. Iba yung location ng punerarya, iba yung location ng crematorium nila. Pero isa lang may-ari. Isa lang may-ari. Eh, matagal na rin ito ginagawa. So, sir, last na lang. Sir, may coordination po ba tayo sa mga LGUs tungkol po dun sa pagbibigay ng mga permit o lisensya dun sa operation ng mga punerarya, crematorium, para po ma-regulate kumbaga o maiwasan maulit yung mga ganyan insidente? I think yun namang batas yun sila sinusunod sa pagkuha ng permit at saka yung mga visitorial powers ng LGU. Meron silang mga visitorial powers na Inspection. pwede lang inspeksyonin yung mga crematorium kung sino yung pinag-cremate dyan. Baka mga body of the crime na yung pinag-cremate nila that would lead to the non-solution of the crime. Morning, good afternoon, sir. Can you provide us more details, sir? You said pinatay sa Camp Kramesan sa loob. Tapos, tama ba na si Santa Isabel mismo yung sumakal? Oh. Can you narrate, sir? Yung... Per testimony ito ng isang pulis na kasama niya doon na naguyo niya. May dalawang pulis na sinabihan niya na sumama na kayo dahil sa lakad nito. Na-cleared ito kay director at cleared ito sa ating team leader na may team leader sila na isang Colonel Dumlao na abogado. Cleared ito. So itong dalawa naman naniwala na talagang sanction ng EIDG yung lakad na yun, sumama. Okay. Sumama. Kaya alam na yung buong istorya. Pagkuha, pagdala doon sa loob ng krame, sakal, Sino sumakal, si Santa Isabel. Santa Isabel. Pagkuha ng pera, pagkuha ng ransom. Eh kami naman, yung EIDG, yung AKJ, nalaman yung kaso, tapos namatay na-kidnap napatay na kakuha na ng ransom money. Eh, mga ilang days pa bago na-report doon sa anti-kidnapping group. Kaya medyo delayed din ang pagpalok na sa kaso. Sana kung na-coordinate kagad yun bago nagbigay ng ransom, mas maganda sana ang resulta. Pero, that's water under the bridge na. Wala, napatay na yun. Sir, yung abo, plinash dun sa toilet ng funeraria or sa Hindi, narinig ko lang yan sa news ng Juan dahil sinabi nila, di ba, habang kumukuha kami ng anti-kidnapping group, naghihintay ng lumabas yung search warrant doon sa funeraria at saka sa crematorium, dumating, kasi si Santa Isabel nag-surrender doon sa NBI. Opo. Siguro, feeling niya, simple sa NBI, dahil sa amin talaga, hinahabol namin siya, nagalit kami na sinira niya yung pangalan ng PNP. Meron siyang kaibigan na NBI agent na kasama niya sa krimen na yan, at saka asset ng NBI, nakasama niya, ngayon kasama niya yung pinala ng kaso, na nasa NBI, kaya doon siya nag-surrender. Feeling safe siya doon dahil Okay. may kasama siya doon. Pero we don't know for a fact, sir, na plinash nga yung abo? I don't know, but
narinig ko lang sa report sa news na Pinlas daw nagpanik. We have yung nagpanik daw. But tinawagan ko kasi yung NBI director, hindi ko pa nakontak, Wala pang kita. hindi pa nakasagot sa tawag ko. So just one last. Ah. Gagawin daw state witness si Santa Isabel. Ha? Gagawin daw state witness. Sino magbigay? Maggawing state witness? Tumulong ka sa DOJ. NBI? Anak na baka anong, Balita pa lang, sir. paano na gawing state witness yung pinaka most guilty? Hmm. Paano na gagawin yun? Dexter? I don't think You so. don't agree. You don't agree. I don't agree. I strongly agree and I will protest kung gagawin nilang state witness yung gago na yun. Strongly Yun disagree. ang pinaka... Strongly disagree. Strongly disagree. Okay, sir. Okay, Hindi Dexter. lang disagree kundi protest. Puputest ako pag gawin nila yung buwan. Tawag yun na si ano. Si Ha? Dexter. Sarap naman ang buhay niya, no? Pagkatapos ay mastermind yung sindikato, yung krimen, tapos ngayon magpa-state witness siya. So sir, so ibig sabihin, kumbinsido ho kayo dahil ayaw niyo siya maging state witness, kumbinsido kayo na siya ang pinaka-head ng grupo at siya Yes. yung most guilty at wala nang ibang mas matataas mga official sa kanya. Yung merong mataas na sinasabi natin, yung retired na parang amo-amo niya noon, na nagtitrain sa kanya kung paano mag-kidnap. Yung retired na police na barangay kapitana na lumayas ngayon sa Caloocan. lumayas na doon sa Canada. Pangalawa sir, other topic lang. Binanggit ni Pangulo na nag-usap kayo ni Luhot nung pupunta sila dito sa Malacanang. Ano po yung napag-usapan at ano yung mga na napag-desisyonan? Dahil madalas niya binabanggit si General Luhot. Gusto ni General Lo, nung narinig niya yung galit ni Presidente, binabanggit yung pangalan niya, harapan ng mga mayor, nandun din siya, kasama siya dahil mayor siya ng Visayas, di ba? Cebu. Gusto niya na through me, kakausapin niya si Presidente at mag-explain siya sa side niya. Eh, sabi naman ni Presidente, no, hindi ko siya harapin. Ayaw ko makipag-usap sa kanya. JP Dalvina. Sir, meron pong statement from the South Korean government na they want an explanation dito sa nangyaring KFR incident, sir. Anong message niyo po sa South Korean government, if any, sir? I am very sorry na nangyari itong krimen na ito. At mga tao ko pa yung involved. Kung si kanila, sa Korea, yung kanilang customs and tradition na doon na magharakiri sila pag sobrang hiya. Japanese. Ako hindi ko kayang gawin yan, dahil sakit yan pag gagawin ko. Gusto ko lang matunaw, gusto ko lang mag-disappear dito sa mundo dahil sa hiya. Dahil sa ginagawa ng mga tao ko. Sir, on another... I will give them the proper explanation in due time. Anyway, dandahan naman namin ini-explain doon sa White at saka ng ambassador any update, any development regarding the investigation of the case. Dandahan mo silang in-update. But we will give the full explanation after everything is done. Sir, on another topic lang po sana. Sir, were you there dun po sa talk with the governors ni Presidente kanina? What was his mood? Ano pong specific instructions ng Presidente? The same message that he delivered to the mayors is appealing to the governors na tulungan siya sa war on drugs. Napakita niya kaya yung gano'ng kakapang Pero na sir, mga list. may nabanggit bang governor in that event na nandun ngayon sa drug list? Hindi siya nagbanggit, basta sabi niya, basahin na lang niyo to, itong kapal na ito, tingnan niyo kung nandiyan yung pangalan niyo. Yun ang sabi niya. Sir, okay. Sir, kasi Last sa question. mayors daw merong